the Philippines is an unbelievably important military location because if you speak to the admirals and you speak to the generals, that's a perfect spot. Kumusta mga kasaliksik? Noong kauupo pa nga lamang ni Donald Trump sa White House ay sinabi na niya na ang Pilipinas daw ay ang isa sa pinakamahalagang military location sa buong mundo, lalo na at nagkakaroon noon ng girian ng China at Amerika. Pero paano nga ba makakaapekto ang lokasyon ng ating bansa sa girian ng mga higanteng teritoryong ito sa mundo? Lingid sa kaalaman ng napakarami sa atin, ay kinaiinggitan talaga ng maraming mga bansa ang pwesto natin sa mapa. Pero bago natin pag-usapan yan, ay kilalanin muna nating mabuti ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa Western Pacific Ocean at pinalilibutan nito ng napakalawak na dagat. Kung titignan nga natin sa mapa, sa bandang silangan ay naroroon ang Philippine Sea. Sa kanluran naman ay ang Celebes Sea, sa timog ay ang Sulu Sea, at ang pinakahuli ay ang West Philippine Sea na pilit inaagaw ng China. Kaya may tuturing na napakayaman natin sa anyong tubig na hindi alam ng marami ay pwede pala nating pagkakitaan. Noon pa man ay malaki na talaga ang pantasya ng Amerika sa Pilipinas. Paano ba naman kasi? Tayo ang ituturing na sentro ng kalakalan sa mundo. Di mo alam yun, di ba? Karamihan kasi sa mga barko ay dito dumadaan para mag-stop over bago tuluyang umalis sa kanilang destinasyon. Hindi lang ito sa barko dahil pati na rin sa mga eroplano ay ganito rin ang nagiging sistema. Kaya naman kung sakaling magkakaroon ng kapangyarihan ng Amerika dito, ay madali lang para sa kanila ang singilin ng tax ang mga barkong naglalayag sa ating teritoryo bago sila makapunta sa Pacific Ocean. Dahil kung hindi sila dadaan dito ay mas mahirap ang ibang ruta na tatahakin nila. Ngunit hindi natin masamantala ang posisyon nating ito sa mapa dahil na rin sa napakarami pang problemang hinaharap ng Pilipinas. Nabanggit din ni Donald Trump na kahit kanina mong general itanong ay bansa talaga natin ang pinakamagandang gawing battleground dahil bukod sa napapalibutan tayo ng tubig ay magkakahiwalay din ang ating mga isla. Hindi kakayanin ng kahit na sino ang sakupin nito ng isang beses lamang. Hindi katulad sa mga bansa tulad ng Amerika o China na kung sakaling lusubin ng Amerika ang China ay mas madali ang pagpapadala ng China ng buong batalyon lalo na at walang humahadlang na dagat sa kanila. Kaya kung estratehiya lamang ang pag-uusapan, walang tatalo sa lokasyon ng Pilipinas. Lalo na kung ang gustong targetin ng mga kano ay ang China na talaga namang kapitbahay lang natin. Hindi kasi maaalis ang katotohanan ng nasa gitna tayo ng mga bansa tulad ng Japan, Malaysia at Indonesia. Kaya naman ang alyansang binuo natin sa Amerika ay napakalaki ng benepisyo sa kanila. Pero tulad ng sinabi ni Donald Trump, matagal na tayong walang relasyon sa Amerika. Kaya naman ang tanong ay nakatutulong nga ba ito sa atin? Ayon sa US Department of State, simula 1961 o sa nakalipas na mahigit 60 taon ay nagkaroon ng magandang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Hindi lang sa usapang militar dahil sa pagkakampo nila dito, pero dahil na rin sa malaking natulong nila sa ating ekonomiya. Ang USAID o United States Agency for International Development ay sinasabing nakapag-ambag ng 5 bilyong dolyar o 250 billion pesos sa Pilipinas simula pa noong 1961. Pero syempre, ang kapalit nito ay ang katapatan natin sa bansang Amerika. Bumuo tayo ng alyansa sa kanila na walang maaagrabyado sa magkabilang partido at tutulong tayo kung sakaling magkaroon man ng digmaan. Kaya naman marami ang nagsasabi na hindi magandang magkaroon ng ganitong kasunduan sa Amerika, lalo na at maituturing silang superpower na bansa. Ano na lamang kayang mangyayari sa Pilipinas kung gagamitin nila itong battleground laban sa mga kalapit nating teritoryo tulad ng China? Hindi lang naman kasi sundalo at militar ang labanan dahil pwedeng-pwede natin gamitin ang posisyon natin sa mapa para pabagalin ang ekonomiya ng ibang mga bansa. Sa ganitong pamamaraan ay pwedeng-pwede rin tayong magsimula ng sarili nating gera. Pero ang tanong, gusto nga ba nating mangyari ito? Tama ba na samantalahin natin ang posisyon sa mapa para sa sarili nating kapakanan? O tama nga rin bang gamitin ito bilang isang military position na bulgar at halata namang hindi tayo ang makikinabang? Bukod kasi sa pag-iisip na maganda ang lokasyon ng bansa natin para sa digmaang pwedeng mangyari sa kahit na anong oras, hindi ba mas magandang isipin kung paano natin magagamit ang ganitong biyaya para sa ikauunlad ng ating bayan?